Okay, so what's up sa ating mga listeners dyan? Nandito na naman kami sa panibagong episode ng Psst, That Makes Me Think. This is our last episode, which is our episode 3, which is entitled The I in ISM. Woo! Grabe! So, ngayon, ang episode na ito, we will be sharing our experiences from our time in ISM sa inyo, sa aming mga fellow interns, aming mga listeners there in camp. Shout out po sa inyo. Shout out. So, ayan. So, we've collated yung mga questions na sinend nyo sa amin about related sa school-based therapy, NDA practice, or ISM experience in general. And ngayon, we will try to answer them as best as we can, di ba? So, muli, pakilala muna tayo. Ako nga pala si Jerome, ang inyong PT intern. And I'm Rania, your SP intern. I'm Bongs, your SP intern. And ayun, so welcome. Kamusta kayo ngayon? Ating pa-last week na ng ating rotation. Good. Inaantok na ako. Bakasyon na ang kids, so bakasyon na rin tayo, guys. Yes, may fall break. Yes. Okay. So, ready na ba kayo sa mabasa ang ating first question? Yes. Okay. So, ang first question is, what were your expectations before entering ISM? Ano to? Parang expectation versus reality ba to? Ganun. Oo. Oh. Okay, sige. Ako muna. Yun. Sige, go. So, yung expectation ko is magsistay lang tayo within the facility, dun sa room. Tapos, hihintayin natin yung mga kids na pumasok para sa sessions nila. The reality is, na medyo hindi ko in-expect, is that we go with them, we observe them in their most natural environment, which is like so much better than what I had expected. Na parang, okay, nakikita mo silang nakikipaglaro with other kids, ganyan. Tapos, ano yung mga ginagawa nila when they're not in the SLS na environment, ganyan. Tapos, hindi ko rin in-expect na tatakbo ako with them. Paano tatakbo? Kasi, di ba, minsan pag Pag late na, ganun. Hindi, parang tatakbo sila na, tapos parang medyo mapapalayo sa'yo na kailangan i-guide mo talaga sila or to keep them safe. As in, maghahabulan kayo. Oo. Okay. Ayan. So, me Kayo? naman, ang expectation ko sa ISM, since yun nga, school-based siya, what I expected is parang, may mga puro pull-out classes. Like, parang yun nasabi ko sa past episodes na yung parang kunwari, if may psych or guidance counselor, yung parang ganun lang, na parang you go to the speech therapist if you need speech therapy, ganun. Pero hindi ko in-expect na magiging super collaborative siya. To the point na as in very involved yung therapist sa mismong curriculum ng bata buong year. So, I thought like parang we're just there na para tulungan sila. Like, hindi tayo very involved sa buong school life nila. So, yun yung pinaka nagulat ako na nangyari sa ISM na hindi ko talaga in-expect din. Na-shock ka? Shock. Yes, I was shocked. Paano yung shock? Paano yung shock? Nakainis. Oh my God! Ayan. For me, actually wala ako na-expect. Kasi wala talaga akong alam about school-based PT. Pero nung before ako pumasok, nung papunta pa lang ako, sabi ko lang inisip ko, more on, yun may PT clinic. Tapos, kung halimbawa, may mga ma-injure or merong mga
kids doon na merong conditions na need ng PT, pupunta sila doon sa parang department. Parang sinabi mo kanina, Bongs, na yun sila yung pupunta. Pero yung pala, tayo pala yung pupunta sa kanila. Joke lang. Meron naman doon, diba, parang therapy room. So, doon din naman therapy. And parang yung reality pala nun is, ayun, very involved ka nga doon sa school life ng kid. Like, for me, sa PET side, so since movement, so more on sa mga PE classes niya. So talaga nandun ako sa PE class niya. So parang nung first day ko, parang pumunta ako ng PE class, nag-observe ako. Anong gagawin ko dito? So yung pala, parang ang role ng PT doon is to yung modify mo yung activity if needed, tapos i-support mo yung kid in whatever he or she needs for movement. So for example, if parang di nila gets masyado yung instructions nung coach, nung PE coach, or parang yung activity hindi masyadong akma dun sa level nila. So you match yung level of activity dun sa kaya nila. Parang ganon. Yeah. Ay, tas may dadagdag pa pala ako dun sa expectations ko. Medyo medyo cancel mo, charot. Pero kasi, I thought na new students sa ISM, mostly sa kanila, fluency ang magiging need nila for speech. And nagulat ako when I entered ISM kasi yung mga kids doon, iba-iba sila ng diagnosis, iba-iba sila ng skills, na parang for me, I thought na paano ko ba sasabihin to? Go lang. Like yung skills nila. Alam mo, parang i-expect mo kasi pag kunwari grade 1, ito na lahat ng kaya nilang gawin. Tapos may konting, kunwari, need lang nila ng support sa pag-express ng sarili nila fluently. Yung parang ganon. Tapos, pag grade 2, ganito naman certain level na meron na sila. So, yeah. Yun yung hindi ko in-expect no when I entered ISM. Kasi nung nakita ko din yung sa ISM, parang we give pala talaga yung support na need nila. No, not necessarily if they're in grade 2, kaya nila gawin lahat no sa grade 2. Kasi we also give support sa other subjects nila, sa other skills na need. So, ayun. Kasi talaga yung mga pinag-aralan ko bago ko pumasok ng ISM, for fluency, ganyan. Tapos medyo AAC, ganun. Tapos yung pala, iba-iba talaga. Sa akin naman, ay, may dagdag ako. Yes, may dagdag. Yes. Yung sa akin kasi, hindi naman to yung parang expectation. Parang ito yung hindi ko ina-expect. Hindi ko ina-expect na mag-PPT ako ng kids na merong yung mga autistic, yung GLPers, ADHDers. Hindi ko in-expect na meron palang PT for those kinds of conditions. Like, hindi ko talaga alam. Kasi nung sa CTS, so ganun, diba? So, pag halimbawa, check mo yung level of function ng kid, tapos based dun sa kung ano yung dapat niyang level at his age, yun yung iti-treat mo, diba? Or i-aim mo na mapuntahan nila. Which is, dito sa ISM, not necessarily true na i-fix mo yung mga ganun. Kasi, parang sabi nga nila, difference is not a defect. Yeah. Ayan. So, parang misconception din kasi sa mga mag-PPT sa mga autistics. Kasi hindi mo siya masyadong kita yung mga need nila. So, parang nakapaglakad naman siya, nakakatalon. They don't need PT. Pero, ang truth naman kasi is many neurodivergent kids can move nga, pero they struggle with coordination, endurance, motor planning, safety, especially sa mga busy spaces, strategies for them para in a way, hindi sila masyadong ma-overwhelm in school. Especially sa school, yun yung lagi nila pinupuntahan, yung they spend most of their time there. Ayun. Yes.
Okay, so for the second question, Yes, second question. what is the setup in handling clients? Bago ako pumasok ng RSM. Kasi nga, di ba, parang expectation ko nun is, yun nga, may certain kids na need ng speech, tapos kunwari, after class, pupunta sila ng speech therapy, or ganon. So, ang setup namin sa ISM is, the therapy sessions are really integrated sa curriculum nila. So, nasa time slot siya ng klase nila. They really have a block for speech. They have a block for PT. They have a block for OT. Ganon. So, kasama talaga siya sa, sa schedule sa buong araw. And yung number of days nila na may speech, may, PT, OT, it depends on their need. Tapos, pinag-uusapan yan before ng scheduling talaga. Yung paggawa ng schedule. So, yun. Yung setup doon is ganun nga. Integrated yung schedules nila. Tapos, parang yung speech doon is like the typical din naman sa other setting, sa clinical setting na like, there's a goal, you target this goal, ganyan. Pero yun nga, more on child-led talaga sa ISM. So, what the student wants to do. And then, dapat incorporate mo dun yung goal. Dun din sa, kunwari, therapy sessions nila, it's not always one-on-one. Na parang iniisip natin na, okay, one-on-one sessions, ganyan. Meron silang some dedicated time throughout the week for like, kunwari, yung apprax sa class. Parang speech therapy din yun with, in a group setting. Tapos, we work together with teachers din sa class na yon. So, usually, ang nagpa-facilitate nun is yung teacher and with planning, kasama yung SPs doon. So, yun. Collaborative. Tapos, may mga dyad and dyad. IDC na OTSP, OTPTSP, OTPT. PTSP. Mm-mm. Ayun yung pinakabago, no? Na nakita na natin. Yung PT to SP. PTSP. No? So, nung una, nakita ko yun, no, sa schedule, PTSLP. Ano gagawin dito? Hindi ko gets. Pero like, yung pala, yung more on, kasi diba yung sabi nga natin sa past video, yung minsan yung mas nakakapag-facilitate ng yung pag-communication, especially sa mga AAC, especially with kids na kilala the movement, is yung PT. Pero same din naman sa PT yung setup. Ayun, yun may mga dyad, triad classes. So usually pinag-prepare doon yung mga same ng needs or same ng goals, or usually magkaka-grade. Same sila ng mga PE. Same. Pinapractice times yung mga same personality. Kasi even if same sila ng goal, same sila ng pero pag medyo opposing yung personalities nila, the class wouldn't work. Yeah. So sa amin tatawag doon mga movement classes. And then yung pinapractice doon, usually mga group games, group skills, tapos kung paano safe. Pero yun, pareho pa rin, safety within a group. Kasi syempre, pag magpupunta naman sila sa classes nila, hindi lang naman sila yung mag-isa doon. And then, additional pala, yung mga IDC na sessions, how it works, meron na certain activity for that session, and then, yung mga involved na therapists, so for example, OT and PT, magko-collab sila. They'll think of an activity kung saan matatarget yung goals for OT, kung saan matatarget yung goals for PT. So, ganon. That's how the IDC works. Tsaka yung goal na yun is shared goal within the three therapists. Hindi siya like goal na, ito yung goal ng OT, ito yung gagawin. Separate. Goal ng PT, ito yung goal ng PT. Kasi ito yung goal ng SP, ito yung gagawin ng SP. So, hindi siya ganon. Yung preconception namin before then, nakala namin ganon yung gagawin pag IDC. Yung pala, magharap kayo ng goal na itatarget yung 3. Yeah. Yun yung itatarget nyo dun sa session. Activity.
Pero yung mga personal goals nyo sa mga one-on-one sessions. Own sessions. Okay. So relating to that, the third question. How heavy is your workload? Okay. So, to set the expectations, lagi akong tulog sa sasakyan pagkatapos ng araw. So, ayun, parang, ang konti na speech sessions ko actually, siguro 1 to 3 kids lang ako per day. Oo, Pero, the thing is, this is the plot twist. Hindi lahat ng decking mo here is speech. So, like, may times na kasama ka sa push-in classes, pero it's not really, your role pa rin is a speech, pero kunwari yung class nila is investigative science. So, mag-experiment kayo. At ako, ano ba ang alam ko doon? Scientist ka ba? Gawa ng exploding lava ball kayo, no? Yeah, ganun. So, pero, the role of the SP there is to see yung environment ng student, tapos will coordinate with their educational assistant and their teacher to provide accommodations and modifications para mas maging efficient yung learning ng student. So, yun yung role ng SP doon. So, like, kasama ka doon, etchos ka doon, makiki-help ka doon sa student. Pero minsan not necessarily as an SP eh. Minsan talaga, may time talaga, tinulungan kong mag-experiment. Di ko rin gets yung experiment. Yeah, tapos may isa pa. Science project. Gumawa kami ng Excel. Inisip ko talaga, SP dito. Pero, remember, the role of the SP there is to provide recommendations. Talaga. Titignan natin yung surrounding, yung environment ng student. So, ayun. Actually, ang dami pang iba. Dami pang group classes na minsan mapapaisip ko, anong goal ko dito? Anong gagawin ko dito? Pero minsan, ang gawain mo lang talaga nun ay maging support ng students. True. Buti pala sa amin, PE class. Puro PE. Kami, naging all-rounders. All-rounder pala kayo. SP, teacher, tas educational assistant. Mga ganun. So yes, what about you, Jerome? Workload ng PT. Nag-isip mo matagal. Hindi, for me naman, siya, nakakapagod siya in a way na, syempre ang daming, puro mga bata yon. So puro laro. Tapos, it's PT nga, puro galaw, puro takbo. Especially may mga bata doon na sobrang hilig mo. Yung mga favorite nilang games, yung mga chasing games, tag, gamit ng swing. Sino nakakapagod yun? Pulakan. Oh my God. Yung mga ganong, yung mga talon, yung, meron pa rin yung pagpasok pa lang ng therapy room, tatalon sa ball pit. O kaya magkikipagtulakan sa'yo, hahatakin ka papunta doon. Sumali ako once. I know, but di ako PT. Same. Sumali ng movie. Oo nga. Binangga ako ng binangga. Ayan, nakakapagod siya. Tapos especially pag yung may mga swimming, yung kasi may mga PE din na swimming eh. So may swim therapy, tapos may swimming pa na PE. Pag yun, para nagkasunod-sunod yung mga ganun, nakakapagod siya kasi syempre, aahon ka ng tubig, tapos magpapalit ka, tapos lilipat ka dun sa ibang klase. Ay, babalik ka dun sa SLS. Yeah, ligo ka pa eh. Tapos syempre makikipaglaro ka ba din sa pool, so magsiswimming kayo. Pero manageable naman siya for me. Kasi nakakapag-dragon boat pa naman ako. Yeah. Yun nga, para physically taxing siya. So, true. hindi ka physically active na person. Yes! Yes! Yung sinasabi ni Ate Bongs kanina na nakikipaghabulan ka sa student, gagawin mo yon as a normal routine. Kasi nga, you don't act as an SP only, you act also as a teacher and everything. Tuwing sasama ka rin minsan sa recess. Tapos habulin mo sila. Ayan, nasa recess din ako. May mga recess breaks. Oo. Ayan, may yun pala guys. May magbabantay kayo ng bata sa recess. So, after nilang mag-eat, laro kayo Hatid sa playground.
Oo. Sa init. Tsaka hatid nyo kung saan the Oo. next class. Yeah, during transition. Okay. What about you, Ate Bongs? Ganun din. Similar naman kami. Oo nga pero parang gusto ko lang din i-point out yung setup natin kasi dalawa tayong SP intern. Ayan, So, oo. yung naging Sorry, mag-isa. yung naging schedule namin ni Rania is nagsimula kami in different like age groups. So nauna ako sa middle school, high school, tapos siya naman sa elementary school student. Kayo. Tapos after 4 weeks, nag-swap kami. Yeah. So, halos lahat ng students na hawakan namin. Ayoko nga. Actually, hindi halos. Lahat talaga. Lahat. Oo. Pero parang konti lang yung time. Unlike with Jerome na for the whole 8 weeks, sila talaga lahat. Oo. Yun din ang workload mo. Expect mo sa workload mo sa PT. Lahat, buong elementary school hanggang high school. Sa'yo lahat. Nanid ang PT. Kasi isa lang naman Pero for me naman, masaya naman makipaglaro sa bata. Kung mahilig ka makipaglaro sa bata, hindi siya nakakapagod. Pero maramdam mo lang siya pag uwi mo na. Yeah. Like, akala ko noon doon, wala naman masyadong ginagawa. Binabantayan ko lang si recess, or nagsusupport na ako sa mga classes, ganyan. Pero pagkatapos, kapagod pa lang. Oo. Time flies when you're enjoying. Oo. Pero as in, bigat sa katawan. So, ayun. I mean, related naman na din sa workload natin. Isa pang question is, what activities do you do as interns in ISM? Siguro yung supporting na lang sa yung mga supporting sa group classes. Can you expound more on that? Wow, expound. Wow! Shala. May mga, yung sa ES. I think that's a nice point. ISM have changed. Supporting during push-in classes. So usually kasama naman yung mga EAs. Kunwari may EA na dalawa yung handle niyang kid. So parang mahirap talaga for one EA to handle 2 kids at the same time. So good thing din na nandun tayo para kunwari tig-isa tayo ng kid. Okay, dito tayo tapos para din ma-make sure na safe sila, na tututukan pa rin sila during their classes. Tapos mapaprovide kung ano man yung support talaga na needed nila. Yeah. And then, add ko, meron kaming mga bucket time. It's like a group class for the students na need ng support sa attention. So, they have a bucket time and parang may 3 activities sa loob ng bucket time. Tapos may times na ikaw papagawa ng isang activity. But not all the time. Kasi mostly ang gagawin niya sa bucket time, for example, is to really support the students. Especially the students na walang EA na kasama. And that goes for most of the group classes din. Like therapy playgroup, communication circle. Yeah. So yun yung for therapy playgroup din. Yung interns yung nagli-lead nung messy play. So kami mag-iisip ng what to do dun sa messy play. Which is nice. Ang saya mag-isip ng activity. Pero di ko siya masyado na-experience. What's messy play? What's messy play? Maglalaro lang kayo. Magdudumi. Yeah, it's a free play na magdudumi kayo. Totoo. And all. Alam mo ang role ko sa messy play? Taga-map. Grabe naman yung role mo. I mean, kasi minsan actually, taga-map. Diba? Parang may times din na well-supported naman. Parang may 1 adult per 1 kid. Tapos, as in, need mo rin i-ensure na safe sila. Tapos, baka may madulas or something. Yeah. For context, guys, sa messy play kasi, usually yung mga ginagawa doon. Ay, messy nga talaga. Messy talaga. Tubig. Pero paint. Paint. Last time nung huli natin, nagbasag kami ng yelo. Yeah. Which is so fun. Tapos may add pa ako. Kasi, diba, nasa latter half na ako nung
middle school, high school. So like, papunta na siya sa Halloween. I'm so sorry, Ate Bangs. Pero, nagluto kami. As in, ilang session yun na nagluto kami. At syempre, ako yung taga-kain. And then, pero syempre, bago kumain, nag-support ako ng student. Communicate. So like, nag-support ako, not really communicate. As in, mag-support ka sa support is mismo paano siya magluto. Mag-slide. Oo. Yeah, kasi parang, most of the time, hindi lahat ng students may EA to support them. So, you'll be the one to act as an EA. Tapos, supportan mo sila kung paano magluto, paano maglagay ng icing, yung mga ganun. Yes. Naging chef. And I ate. And meron kasi sa kanila mga ayaw kainin yung mga niluto nila. So, aking kumain. Saya. Wow. Buti. Dapat pala ako, SP. Okay. Ano pa bang other activities na ginawa natin? Yung notes. Sa akin yung notes. Pwede, sa ISM naman kasi, hindi nila want na yung super haba and the notes na ilalagay mo na lahat na ng specific na nangyari. Yeah. So, more on parang kung ano na lang talaga yung nangyari. Parang narrate mo lang. So, parang halimbawa, Bongs went to class today. So, ano ginawa niya sa class? Tapos, ano nangyari? Masaya ba siya? Malungkot ba siya? Ano yung mga support? Yung mga supports na kinailangan niya during that class? Ano yung mga areas of challenges niya? Ano yung modification? Tsaka siguro kaya hindi masyadong mahaba. Kasi very collaborative yung department. Tsaka nandun kayo na iisang hallway lang kayo, tapos nagkakausap kayo. So, parang madali mo nang nasasabi na, ito yung nangyari. Tapos, pag binasa mo na sa notes, magagets na nila yun. Yeah. And yung notes natin, well, sa amin sa SP, hindi siya as in very required. More on for practice siya. So, hindi naman namin talaga siya pinapasa dun sa team. Pero may times na kapag sinabihan ko ng assigned na teacher na, Rania, can you do the notes for this student? Okay, gagawa ka. Pero, pag sinabihan ka lang. Okay, so let's move on to the next question. And what's something special about ISM that you didn't expect to have learned or experienced? Grabe, tanong na to. Pang Miss Universe. Actually, collaboration. Kasi it's so heavy on collaboration. Kasi yun nga, you work with the teachers, with the educational assistants, with other therapists for a certain goal sa student. And kung anong ginawa mo dun sa session is not just for your own notes. Ibibigay mo yan sa lahat. Sasabihin mo sa lahat kung ano yung mga mga findings mo, ano yung mga nagawa ng student during yung session, ganun. Tapos yun nga din, yun sa mga IDC sessions na you really collaborate with other therapists in thinking of what to do during the session na matatarget yung mga goals ninyo. Yung ganun. Tapos parang one experience din sa akin is when I recommended an EAC for a student. As in, sinabi siya sa lahat agad. Para matry na everyone. Not just yung SP yung magta-try na, okay, try natin for AAC. Like everyone na may class with the student can also try. Yung ganun. Kaya I really like na I learned how to really value the collaboration among the professionals. Swimming. Swimming as an SP. True. Paano kami mag-SP doon? Parang pang-PT siya. Paano ka mag-SP dito? Parang naging swim coach pa nga. Anong tutunan mo doon? Anong swim coach? Excuse me. Naging student din tayo. Ito si Rania. Student. Si Ate Bong. Swim coach. Hindi kami swim coach. Kami yung kinoach. So, ano natutunan niyo sa swimming? Actually, parang dahil din sa swimming na yun, parang may nasuggest nun si Miss Rai na way to have AAC during swimming. Yung parang yung full noodles na lalagyan daw ng stickers, di ba? Yeah. So parang good idea din siya na
ma-experience yon para nga makita mo kung ano yung situation, ano yung modifications or supports na pwede mong malagay or ma-apply dun sa setting na yun. Tsaka especially hindi mo na madadala yung AAC mo na tablet dun sa loob. Yeah. So if may kid na yung non-speaking or minimally speaking, parang masusupport mo talaga siya if merong ganong type of communication. Ikaw naman, Jerome, what's something special? Siguro yung environment ng ISM. Kasi sanay ako sa mga bata na umiiyak. Oh, true. Oo. Yung nag-iiyakan, yung parang ayaw na ayaw mag-therapy. Pero parang nakita ko sa ISM, baliktad, parang excited silang pumunta dun sa department. So pagpasok nila ng therapy room, bigla silang, oh, hi, hello, hi, Mr. Jerome, hi, Coach Jerome. Yung mga iba tawag sa akin, Coach. Kasi kasama ko sila ng PE, kala nila PE teacher ako. So yung papasok, bihira umiyak. pagpasok sila dun, di sila talaga, umiiyak. Pero talagang masaya sila na gusto nilang pumunta dun. Parang bihira yung I don't want to go to my PT or SP session. Bihira yung dysregulated. Yeah. Siguro kasi siguro nakita natin dun yung effect ng magandang facility. Ako may budget. May budget. Tsaka in relation to collaboration. Wah! Oh. Kasi naturuan lahat sa team on how to support the child's sensory differences. Yun din. Yeah, true. Yeah. So like lahat dun, kahit hindi OT, lahat sila alam kung paano, kunwari, nakikita nila na kailangan na ng movement ng student, alam nila kung anong gagawin. And I think that's a big part. I think that's a big part kung bakit bihira yung dysregulated. Kasi parang maganda if yung team or everyone is on the same page. Yeah. Actually, napansin ko rin yan with ISM. Parang consistent sila. Like, kunwari sa SLS, sa classroom, parang lagi mong mapapansin na parang disciplined yung kids na alam na nila kung ano yung gagawin nila pagkapasok ng door. Like, ilalagay yung gamit dito sa ganitong cubbies. Like, di ba? Parang consistent yun throughout. Tapos, yung mga teachers din, parang same sila ng mga ine-employ na strategies. Like, pag parang gusto nilang tahimik yung class, parang pam, para pam, pam. Narinig niyo ba yun sa class? Yeah. Di ba? Kahit parang sa mga seminar nila, ganun din yung ina-apply nilang strategy. Parang, tapos I love may that. Consistent. Tapos may fidget sila. That's what I really like. Kasi kapag sa atin, sino mga elementary school, ganyan. Kapag kunwari may kinakalikot ka, nag-rock ka ng body mo habang nasa class. Oo, pagkakalitan ka na, iko-confiscate kung ano man yung hinahawakan mo, ganun. Pero nung nag-push in class ako, nakita ko na, as in lahat sila may fidget. Binibigyan pa sila ng fidget na parang, or kapag hindi sila nakaka-focus, do you need the fidget to focus? Ganon. Tapos bibigyan sila. Tapos may wobble chair na pwede silang upo doon. May mga alternative seating na available for every classroom. Yeah. Ang ganda lang. Sana all. Tsaka maganda yung kahit yung teacher kausapin mo. Same lang din yung, parang same yung, nila, yung vibes. Tsaka yung idea na ina-employ nila sa mga classes. Oo, that's true. Yeah, and yung teachers sa mismong classrooms, they're very supportive dun sa mga students natin sa SLS. True. Yeah, like nakiki-coordinate sila sa mga EA. May mga meeting pa sila, 'di ba? Na about kasama sila sa planning. Parang planning kung paano yung magiging direction ng mga kids going forward sa mga PE nila. Okay, next question tayo. So ito, number 6. Oh, grabe itong tanong na to. Is this something you would consider after boards? Wow. Pag-iisipan ko pa. Wow! I mean, okay. If ever I want to somehow work, pero as of now, I want to see, kasi first rotation ko pa lang, I want to see other rotation sites pa kung saan titibok yung puso ko. Uy! Pero yeah, this is a nice setting. And I feel like
it's up there sa akin. Sa parang mga choices ko, it's up there. Pero syempre, I feel like since it's my first rotation, it's too soon pa to decide. Sa akin naman, I think it is something I would consider. Wow! Actually, ito unexpected nga sa akin kasi before coming here, lagi ko sinasabi, ayoko magpedya, ayoko sa mga bata. Ang hirap-hirap magpasunod ng bata. Pero like, di mo pala sila kailangan pasunurin. Yeah. Very compliance-based perspective. That's not very end-affirming. Diba? It's not end-affirming. Hindi, pero like, susunod sila on their own sa'yo. Like, may sa kanila. And if they feel safe around you. Ayun. Tapos parang nakita ko dito, kasi medyo isip bata din ako eh. So, natutuwa ako makipaglaro sa mga bata. And parang sa school-based na PT, parang na-relive yung childhood. Wow, childhood. Kasi parang para for me, masayang makipaghalubilo sa ganitong setting. Especially if nakikita mo sila lagi. Ang daling mag-build ng rapport, ang daling mag-build ng connection, and madali ring makapag-isip ng goals for them. Kasi nakikita mo kung ano yung mga challenges and mga needs nila agad. Kasi lagi mo sila nakikita eh. So, kita mo agad. Tapos nakikita mo kung paano sila nag-change over time. Parang, I would like to consider this afterwards. Ang iniisip ko talaga is magpedya. Parang mas na-enjoy ko siya more than the Geria. Tsaka natutuwa rin ako sa kids. Kasi mamimiss ko sila. Aww. And what are your tips daw for future interns who will be for future interns? Oh, my tips and tricks. Bring out the inner kid in you. Wow! Hindi, very helpful siya, especially kahit anong pediatric setting, you go on their level, mas madaling mag-build ng rapport, and mag-build ng connection kasi you're doing kung ano yung play na gusto nila, and parang mas madali makapag-communicate, especially sa mga kids na parang yun yung way nila of parang making a connection or building a relationship with other people through play. So if yung mahilig ka makipaglaro, parang wag ka mahiya na magmukhang bata. Kung halimbawa gusto ka nila maging clown for that session, maging clown ka. Yeah, so yun nga, interact with the kids talaga. Parang din to, applicable to mostly din sa mga group sessions. You support one student, pero don't be afraid to interact with everyone. Kung nag-make ng comment yung kid na nasa harap mo, di mag-comment ka rin. Magkapag-interact ka sa kanya, makipaglaro ka. Tapos minsan yung mga comments nila na parang, magaganon ka? Hindi mo gets. Yes. Sakyan mo. Way of connection din nila yun eh. Para malaman lang nila na heard sila, ganun. Yeah. Lalo doon sa mga kids na yung shy at first. Yeah. Oo. Kasi hindi pwedeng ikaw rin shy. Oo. Dapat ikaw yung first step. Isa din yan sa mga tinry ko i-overcome. Yeah. Yung shy with that kid. And actually, with the team members din, since makaka-work mo sila every day of the week, so parang it's good din to build a connection with them, a good relationship with them. Para madali rin magtanong. At yun pa, ask questions talaga. Yes. Especially sa first week ninyo kasi sobrang malulutang kayo. Kasi kahit pakinggan nyo siguro tong podcast namin, feeling ko pag pumasok kayo dun, masashock pa rin kayo. Oo. True. Tapos nagbabago yung schedule pag Wednesday. And it's kahit yung mismong schedule, oh my God, yung day 1 to 7. Schedule. Hello. So yun, don't be afraid to ask questions kasi ang dami talaga nakakapanibago sa ISM. Kahit yung mga stupid questions na tingin niya. Oo, yung feeling nyo stupid. Hindi, magtanong lang kayo. Siya stupid. Tapos yun, and then, dun sa scheduling, ang ginagawa ko talaga dun, naka-Google Calendar ako. Same. Tapos yung 5 minutes before na alarm. Para, okay, next student. Kasi hindi siya 1 hour. 25 minutes pag ES, tapos pag MSHS, mas mababa nasa 40 minutes, 30 minutes to 1 hour, ganun.
Yeah, Yung very Google helpful. Calendar. Yeah, very helpful yung Google Calendar. Oo. So, pag lilipat-lipat ka ng mga places, so, mahirap din kasi keep track yun kung nasa isip mo lang. Tsaka kilalanan niya sino yung EA ng students. Oh, yun. Yeah, kilalanin nyo. Isa pa, parang mag-pay attention kayo during the tour. Kasi pupuntahan niyo talaga. Hindi ka pa nag-pay attention. Ako hindi. Pupuntahan niyo talaga yung lahat ng places na ito-tour niyo. So, very helpful if familiar na kayo para di kayo lost. Kasi you might miss a class. Okay, matulad sa akin, parang na-amaze lang ako. Tapos, Ako rin. Parang sabi ko, oh my God, ito na yun. Ang lawak. Yeah. After nga namin ni Rania mag-swap, nag-ano rin kami. Oh, ano Nag-tour yung classroom si ganito? Oo. As in, may ilang sessions doon na-late ako. May time ata 15 minutes late pa ako sa class. Kasi, hindi ko mahanap. Yung naabutan mo. Kung directionally challenged ka, mag-tour ka na mag-isa mo. At saka That's my wrong. Yun din makikita yung helpful ng mga EA. Kasi usually sa kanila yung schedule, tsaka yung anong classroom yung mga kids. Yeah. Or kung hindi mo alam saan yung class, tignan Kabisado nyo na kung nila sino yung kasama. Yun din. Tignan mo sino kasama, tapos i-chat ko na siya before pa yung class. Nasasama po ako sa inyo. Very helpful yung phones. Dali nyo Naka-on lang dapat lagi phone. Huwag kayo mag-D&D, please. Don't D&D. Nakasalalay ang buhay mo dyan. Sa WhatsApp, nakasalalay ang buhay nyo. Kasi, as in, basahin nyo yung lahat. Kasi minsan di mo alam nakatag ka na. Oo. Tsaka makikita nyo doon if kailangan nyo bang i-adjust yung sessions nyo. Yeah. Kasi alam mo, dumating yung, nag-update doon na ganito yung naramdaman ng bata. Okay. Alam mo na agad. Before pa siya pupunta sa'yo, kita mo na agad yung kailangan mong gawin. Di pa siya nag-lunch. So, minsan yung speech session namin, nagiging lunch niya. Nakakawindaw talaga siya, especially sa first week. Pero makaka-adjust naman kayo dyan. Ano yung tip nyo for conducting therapy sessions? Kasi baka dun sila curious. Yung therapy session. Sa akin sa PT, pag magpa-plan kayo, ask nyo yung direct CS, tsaka yung mga EA nila, and basahin nyo yung LS plans, learning support plan, tama ba? So basahin nyo yun kasi nandun yung mga goals ng kids before yung mga unang parts na kasi parang more on goal ko yung ginagawa namin, which is hindi siya dapat ganun. Dapat functional for the client. So alam mo, hindi naman goal nung client mo yung pinapagawa mo sa kanya, hindi siya meaningful for them. So, ayun, tanongin nyo agad sa, halimbawa, ano yung, miss, ano po yung wina-work on nyo ngayon? Ano yung, halimbawa, syempre sa mga EA sila lagi nilang kasama. So, ano po yung mga areas na nasa-challenge sila or kailangan nila? Tapos yun yung i-target mo sa mga sessions mo sa PT. For SP naman, ask mismo yung CS kung ano yung goals. And, since very child-led nga, doon talaga ako nahirapan sa child-led. Kasi parang sanay ako na I'll set something. Na ako yung mismo yung magpaplano. So, ganun yung ginawa ko nung first week. Nagplano ako. Pero nasabihan ako na child-led tayo. Do what the child wants. It's good na you prepare something, pero be prepared to be flexible. Kung ayaw gawin ng bata, ba't mo pipilitin? Prepare a goal, not an activity. Prepare a goal in mind para kahit anong gawin ninyo, kaya mo siyang i-target. The goal is kung ano yung nasa utak mo. Tapos, kunwari gusto niya bigla ng ganitong activity, mag-isip ka kagad kung paano mo matatarget yung goal na yun. Mahirap talaga siya. Pa-flexible lang talaga na utak. Oo. Pero you can prepare activities naman. Tapos, papiliin mo yung student. Alin dito sa activities na to yung gusto mo. Oo. Or i-check mo It's still child-led. Anong trip na. Yeah, you prepare the activities based on kung ano yung alam nyong interests ng student. Pero may times talaga na wala silang gusto dun. Tapos iba yung isasagot nila. Diyan ka matitesting. Matitest yung creative minds nyo. Yes. But it's alright to make mistakes. Parang communicate talaga openly with the CS, with the EAs, with the other therapists or teachers kasi sometimes
especially if need ng collab, yung mga pin-repair mo, baka hindi siya masyado appropriate or mas may idea yung other members of the team or pwede mo pang i-incorporate with their other activities. Pero like, siyempre may mga times talaga na sobrang hirap mag-isip ng activity. Pag ganun, parang siguro advocate din for yourself. Maglagay ka ng timer. Not specifically for the child, pero para sa'yo talaga yan. Lagay ka timer before ng start ng session. Rania, we're gonna start in 5 minutes. Pero yung 5 minutes na yun, sabi ko, parang sa 5 minutes na yun, you can play whatever you want, but we come back here in 5 minutes. Parang maglaro siya sa therapy room. Pero yung timer na yun para sa'yo, nag-iisip ka. Or True. breather ka. Kasi alam mo, yourself. nakakapagod na session. Pag ganun, parang take a breather muna. Okay lang naman yun. 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, max. Okay na yun. Hinga ka muna, tapos mag-isip ka. Kasi, kapag naman, pag ikaw mismo dysregulated ka, mapapansin din yun ng bata. Eh, hindi magiging fruitful yung session nyo. Kasi nga, di ba, dysregulated adult will always lead to a dysregulated kid. Yeah. Yes. Tapos another tip pa pala. Pwede na kayo mag-search ng mga games online na pwede nyo palaro sa kids nyo. May Especially sa mga middle school, high school. Tsaka just be prepared. keep up to date kayo sa mga memes. Oo, mga tawag doon, brain rot. Mga 6-7. May mga times talaga na hindi ko gets yung mga pinagsasabi nila. Tapos, hirap ako mag-collect kasi, ano yun? Saan galing yan? Ano yung reference niyan? So, minsan, sa mga middle school, high school, kasi pwede mo na silang tanungin kung, saan galing yan? I wonder what's the reference for what you're saying. Yeah. So, sabihin nila, okay. Totoo, buti na lang nung lumipat na ako ng middle school, high school. Tapos na sila sa tungtong sahur. Like 6-7 na sila. 6-7. Pero hindi ko pa rin get saan galing 6-7. Pero nakiki-6-7 na lang din ako. So, sakyan mo lang sila, yung mga jokes nila, yung mga humor nila. Oo. Yeah, sakyan nyo lang. Walang bawal, yung pagbawalan. Oo. Pag nag-joke sila na medyo ano yun? Yung mga, I'm gonna kidnap you. Yung pag gumanon sila, Alan? ay, sakyan mo lang, babe. Okay, what do you need? Okay, bigla ka hatake na may papagawa sa'yo. Or magsa-start ng convo, pero kailangan mong sabihin. Say, ganto. Okay. Okay. Say, Halloween is canceled. Halloween is canceled. Sabihin mo Halloween is canceled, tapos sabihin nila, you can't cancel Halloween. I can! Gaganon ka. Minsan makipag-ano ka lang talaga sa kanila. Sakyan mo lang. Especially sa middle school, high school, gusto nila yung nakikipagbardagulan sa kanila. Oo, true. Kaya, just be a kid yourself. Yes. I found it helpful na mag-navigate, like mag-take ng time to familiarize with the items na available na sa ISM. So, marami silang games, marami silang ganyan-ganyan na mga equipment. So, since hindi lang naman tayo SP, may mga iba-iba pa tayo dun roles. So, may mga preparation na, nasan yung ganito, ganyan. So, para alam mo na rin kung saan hahanapin. Tsaka yun, diba, sasabihin naman yun sa first week. Akong ginawa ko nun, pinicture ako yung mga yung mga stuff sa loob ng therapy room. Para alam ko kung ano yung mga toys na pwede kong i-gamitin para facilitate ng sessions. Yeah. Tsaka pag may need kayo na materials, you can just ask. Mag-request sila sa supplies office. Sa PT naman, maging familiar kayo sa ATAC office. Basta yun, mag-explore kayo. Kasi ang laki ng ISM. Nung patuman pa nga na naliligaw pa rin kami paminsan-minsan. So pag may free time kayo, mag-ikot kayo. Tsaka masarap yung cafe. Masarap yung food cafe. Pero mahal. Tsaka walang Gcash. Guys, kala kayo ng cash. Walang Gcash doon. Or magbaon na lang kayo. So ayun, I think yun lang naman ang aming pag-uusapan for today's video. Ay, di pala. Today's audio. Podcast. Audio. Today's audio. Today's audio. So I hope
marami kayo natutunan sa aming last episode na the I in ISM. So, ayun guys. If meron pa kayong mga questions, please just comment down below. Comment. PM nyo na lang kami or kausapin nyo na kami in real life. I will be answer your questions. That is all. Goodbye, everyone. We hope may natutunan kayo sa aming 3-episode podcast. And see you around camp. See you around ISM. Bisita kami. Goodbye, everyone. Thank you. Bye. That has been Psst, That Makes Me Think. Saying goodbye.